Ang kwentong pag-ibig ni Charity. Magandang araw po sa inyong lahat. Alam nyo ba mga kapuso, minsan dumarating sa buhay natin ang mga taong hindi natin inaasahan. Minsan aksidente lang, pero nag-iiwan ng bakas na hindi basta-basta nawawala. Ako si Charity, at ito ang kwento ng isang pag-ibig na nagsimula sa isang hindi inaakalang pagkakataon. Taong 2019, kasagsagan ng pandemya. Halos lahat tayo ay nakakulong sa kani-kanyang bahay. Para sa akin, naging takbuhan ko ang isang simpleng singing app. Doon ko na ilalabas ang lungkot at bigat na nararamdaman ko, lalo na't bagong bitbit ko ang sugat ng isang masakit na hiwalayan. Isang gabi, habang nagbabrowse ako ng mga duet, nakilala ko si Jovert. Hindi ko inasahan na sa isang awitin, may makikilala akong taong handang makinig at dumamay. Simula noon, palitan ng kanta, kwento, at tawanan ang naging tulay namin para maging malapit sa isa't isa. Si Jovert, naging karamay ko sa panahon ng aking kahinaan. Sa bawat pagluha ko, siya ang nagpatibay. Sa bawat panghihina ko, siya ang nagpaalala na kaya kong bumangon. Hanggang hindi ko na namalayan, higit pa pala sa pagkakaibigan ang namamagitan sa amin. Hindi naging madali ang pinagmulan ko. Galing ako sa isang relasyon na puro sakit at hirap. Pero sa piling ni Jovert, natutunan kong muli ang halaga ko. Hindi lang puso ko ang tinulungan niyang buuin, kundi pati ang pangarap ko sa musika. Sa social media, siya ang naging inspirasyon at katuwang ko. Dahil kay Jovert, unti-unting lumipad ang boses ko at nagkaroon ng direksyon ang aking career bilang mang-aawit. Noong una, masaya at buo ang aming samahan. Walang problema dahil ramdam ko kung gaano ako pinapahalagahan ni Jovert. Kapag birthday o monthsary namin, kahit gaano siya kabisi, hindi niya nakakalimutang batiin ako, at higit pa roon, lagi pa niya akong kinakantahan. Sa bawat note ng kanta niya, nararamdaman ko na espesyal ako sa buhay niya. Pero, lumipas ang 2 taon, doon ko napansin ang unti-unting pagbabago. Madalas na siyang mawala ng ilang araw, hanggang naging maraming buwan, walang akong balita sa kanya. At ang pinakamasakit, ang mga espesyal naming araw na dati pa ng kanta at pagbati, unti-unti nang nakalimutan. Dati, musika ang laging kasama ko. Pero ngayon, luha na lang ang naging karamay ko. Halos araw at gabi akong napapaiyak, iniisip kung ano ang nangyari. Nasaan na siya? Hanggang pagkalipas ng 4 na buwan, nagbalik si Jovert, ngunit napakalaki ng kanyang pagbabago. Parang bigla akong naging estranghero sa buhay niya. Bakit parang ako na lang ang nagmamahal? Habang siya, unti-unti nang nawawalan ng sigla habang kausap ako. Dati halos 1 oras kami mag-usap, pero ngayon chat na nga lang, kapiranggot pa ang mensahe, at pag-reply ko ay offline agad. Hanggang dumating ang tanong na matagal ko nang iniiwasan, may iba na pala siyang babae sa buhay niya. Hindi ko man siya nahuli sa aktong pinagtataksilan ako, ramdam ko sa puso ko na totoo ang mga kutob ko. Pero kahit paulit-ulit siyang tumatanggi, kahit anong paliwanag at alibay ang ibigay niya, pinipili kong maniwala. Siguro dahil mas nangingibabaw ang pagmamahal ko kaysa sa rason. Pero paano ko nga ba ipipikit ang mga mata ko kung sa social media mismo ay nakikita ko ang mga bagay na ayaw kong makita? Si Kate, ang babaeng madalas kasama ni Jovert sa mga litrato. Ang mga moments na dati eksklusibong akin, bigla na lang lumalabas sa mga post niya. Lahat ng mga sweet messages na sinasabi sa akin ni Jovert, mga kantang siya mismo ang nag-alay, nakita ko ring may kopya si Kate. Parang biglang nawala ang halaga ko, dahil mga salitang inakala kong totoo at para sa akin lamang, kaya palang ibigay din niya sa iba. Kahit panay ang kanyang pagtanggi, hindi ko na alam kung ano ang paniniwalaan ko. Ang sigurado lang, sugatan na ang puso ko. Sapagkat kahit anong pilit kong lumaban, kahit anong pagpikit ko sa katotohanan, masakit tanggapin na baka hindi na nga ako ang laman ng kanyang mundo. Sa ngayon, minabuti ko na lang manahimik. Kung totoo ang naging ugnayan nila ni Kate,
Wala akong magagawa kundi magparaya, kesa ipilit ko pa ang sarili ko sa taong wala ng pagmamahal pa sa akin. At para kay Jovert, hindi naman ako ang niloloko niya kundi ang sarili niya. Mga kaibigan, hindi masamang magmahal ng totoo, pero huwag nating kalimutan ang ating sariling halaga. Dahil kung may taong aalis, darating din ang tamang tao, yung mamahalin ka hindi lang sa umpisa, kundi hanggang sa huli. At dito nagtatapos ang kwento ni na Jovert at Charity, isang paalala na sa bawat sugat ng puso, may bagong lakas at aral na hatid. Maraming salamat sa inyong pakikinig sa kwento ng pag-ibig na minsan ay naging matamis, ngunit nauwi rin sa pait. Huwag kalimutan na mag-subscribe dito sa Usapang Puso ni Ate Charbeth. Hanggang sa muli mga kapuso.